nakikita natin na maganda yung intention sa'yo ng iyong partner or specific person, and this person is willing to listen to you, no? Nakikinig siya sa'yo, willing siya na i-listen, na makinig sa'yo, willing siya na sundin kung ano yung nais mo in a good way, no? Kasi itong person mo, parang feeling ko masunurin naman ito. Ang tanging nakikita natin na medyo hindi ko alam kung problema, pero issue siguro is medyo mabarkada itong person mo. So mahilig siyang lumabas, marami siyang friends, baka extrovert siya. Hello guys, hello Libra, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang mamagat ng ating episode for tonight is Silip sa Pag-ibig, Kapalaran. Ito yung ating monthly love scope para ngayong November para sa Libra, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. General reading lang mga kapixie, pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Combination ng positive and negative energy. Pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo. Roles can be reversed mga kapixie. If in case hindi kayo naka-resonate dito sa video na to, pwede nyong panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo, baka nandun yung energy nyo mga kapixie. So ito guys, ito yung mga energy surrounding your situation, love situation ngayong November guys. For some of you, you may be dealing with a karmic relationship guys, kaya parang palaging paulit-ulit yung mga nangyayari sa inyo. Pwedeng nangyari na yan sa inyong past life, and you're experiencing the same intensity ng mga circumstances, and that's because hindi pa kayo nagkakaroon ng forgiveness mga kapixie. So para maputol yung mga karmic relationship or yung mga karmic attachments, kailangan magkaroon ng forgiveness. Otherwise, pag hindi napatawad or hindi nagkaroon ng forgiveness, maaaring maulit yung ganap na yan sa next na life nyo mga kapixie. Alright? And for some of you guys, nakikita natin na merong nagtatago, no? Hiding true feelings. Kumbaga parang this person is trying to hide yung kanyang totoong nararamdaman sa'yo. It's either positive or negative, depende sa kung ano yung nangyayari sa relationship nyo mga kapixie. Kasi for some of you, pwedeng mahal na mahal ka ng person mo pero hindi niya yon maipakita sa'yo, hinahide niya yung totoong nararamdaman niya, diba? Or pwede rin naman na baka nagpapanggap na lang siya na mahal ka, especially if maraming negative na nangyayari sa inyo para lang hindi kayo mag-away or something, ganyan. Pero hiding true feelings, kumbaga parang hindi siya masyadong nagpapakatotoo sa inyo mga kapixie. At the same time, parang nagkakaroon din ng habang tumatagal din yung relationship nyo or kayo, parang you want to have, parang gusto nyo magkaroon ng pagbabago sa relationship, and this can definitely be attained guys, no? Kasi everyone is pushed out, and everything in our reality is just a reflection of what we believe in our subconscious mind. So if you are thinking na mahal kayo ng person nyo, definitely it's going to be shown up. Pero if you feel like, if you have a perception na hindi na kayo mahal ng person nyo, kung ano yung pinaniniwalaan nyo, yun yung magpo-push out sa trading nyo mga kapixie. Okay, so if you're aiming, no, kumbaga talagang gusto mo magkaroon ng pagbabago, kasi yung iba sa nyo, you're really aiming na magbago, naghahanap kayo ng pagbabago, especially kung yung, let's say for example, paulit-ulit na yung away nyo, paulit-ulit na yung mga negative circumstances sa relationship nyo, tapos gusto nyo magbago yung person nyo or gusto nyo magbago yung sitwasyon, it can definitely be attained guys, no? Palagi kong sinasabi sa inyo yan, hindi ko alam kung naiintindihan nyo, everything is changeable and malleable, lahat pwedeng magbago guys. You cannot change them per se, hindi mo sila mababago dahil sila yan, pero you can change your perception of them, kung ano yung paniniwala mo sa kanya. And in your reality, your thoughts are always being pushed out. Okay? So yeah. Ganun lang kasimple, hindi mo binabago yung tao. Ang binabago mo is yung perception mo about your person.
So, unless you change your perception of the person, hindi talaga sila magbabago. Pero, if baguhin mo yung isip mo about them, definitely, magbabago at magbabago yung circumstances mo surrounding your person. Okay? So, if you want your relationship to change for the better, dapat you have to think better about your person and your relationship. Comment down below, guys, if naintindihan nyo. Pero kung hindi nyo naintindihan, carry lang mga kapiksi. So, yan yung mga energy surrounding your relationship, guys, or situation. Comment down below if naka-resonate kayo dyan sa mga energies na yan. So, dito naman, tingnan natin yung ganap sa relasyon nyo ngayong November. Shuffle ko to, guys. Hanapin ko yung energy ng love at yung energy ng Libra. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna itong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so gusto mo bang yumaman, kapiksi? Kung gusto mong yumaman, umunlad at umasenso ng bonggang-bongga, mag-avail ka rin ng course kasi para sa iyo talaga yan. And good news, meron tayong ongoing sale, guys. Magbibigay ako ng 10% discount sa lahat na mag-avail ng course until October 31, guys. So mag-avail na kayo. Meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me, guys. Mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. So, Libra, kayo ay na-represent ng King of Swords sa ating spread, mga kapiksi. Ito yung love energy natin. For some of you, you may be dealing with the fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. For some of you, maaring fire sign yung person mo or baka may ganyan silang elements sa kanilang natal chart. This is a very positive energy, guys, no, compared dun sa nakita natin kanina na energy dun sa inyong situation. Pero dito, guys, nakikita natin na maganda yung intention sa'yo ng iyong partner or specific person, and this person is willing to listen to you, no? Nakikinig siya sa'yo, willing siya na i-listen, na makinig sa'yo, willing siya na sundin kung ano yung nais mo in a good way, no? If kasi itong person mo, parang feeling ko masunurin naman ito. Ang tanging nakikita natin na medyo hindi ko alam kung problema, pero issue siguro is medyo mabarkada itong person mo. So mahilig siyang lumabas, marami siyang friends, baka extrovert siya. Mga extroverts kasi, guys, kumukuha yan ng energy sa mga tao sa paligid nila, unlike ng mga introverts kagaya ko. Mas nadidrain ako kapag mas maraming tao sa paligid. Pero yung mga extroverts, yung mga tao sa paligid nila, parang yun yung nila, charger, ganyan. Yeah, so I'm sensing na yung iba sa inyo, maaaring magkabaliktad kayo nitong person na to. Baka siya extrovert, kayo introvert, ganyan. So nandun yung parang disconnect nyong dalawa, kaya medyo hindi naman sa hindi nagkakasundo, pero medyo yun yung nagiging issue nyo dun sa relationship, especially pagdating sa trabaho. Kasi baka after ng work nitong person mo, imbis na diretso siya uwi, meron pa siyang happy kasama ng mga katrabaho niya. Sometimes it's okay kasi, I mean, normal na magkaroon ng mga dinner, lunch, ganyan, yung mga nasa office, nasa trabaho, kasi team building, team gatherings nila, mga ganyan. So kailangan din nila yun for work, para ma-develop yung kanilang communication, bonding sa isa't isa. Pero pag yung too much na, yung palagi na lang, halos araw-araw, halos gabi-gabi, halos linggo-linggo, diba? Parang medyo off na yun. So, pero in your case kasi parang ganun yung nakikita natin sa inyo, na parang gustong-gusto ng person mo na palaging nandun, palaging lumalabas kasama yung ibang tao against you. I mean versus you.
Kasi baka ikaw hindi ka mahilig lumabas, tapos yung person mo mahilig lumabas. So, may disconnect kayo doon. Pero, mahal kayo ng person yung mga kapiksi, and parang willing yung person mo na makinig sa'yo. Pag pinagsasabihan mo siya, nakikinig naman siya. And, yeah, so, pero may mga problema kayo sa sitwasyon, mga kapiksi, or baka may mga pinagdadaanan kayong problema right now kasi nakikita natin na there's too much to handle. Okay. So, for some of you guys, nakikita natin na maaaring merong ex na nagbabalik sa person mo, and yun yung nagiging isa sa mga problema nyo. This can be labeled as a third party, mga kapiksi, kasi ex-person na to. So, parang nagbabalik ito, nagpaparamdam dun sa person mo, mga kapiksi. And, pwedeng sila yung karmic, guys, no? Feeling ko yung ex mo at saka yung, yung ex niya at saka yung person mo, parang sila yung may karmic connection. Guys, yung lumabas na karmic energy kanina. Parang feeling ko sila yung karmic. And parang itong ex-person is parang this is trying to win over your person. Parang gusto niya na makipagbalikan dun sa person mo or balikan siya nung person mo, pero yung person mo, nakikita natin na honest and loyal sa yung person mo. Mga kapiksi, parang ikaw pa rin yung pinipili ng person mo, pero binubuyo siya nung third party or yung ex-person, and yun yung nagpapa-trigger sa'yo, no, ng mga negative emotions mo, kasi dahil meron silang past, parang hindi maiwasan na matrigger ka na baka ganito, baka bumigay sa person mo, baka balikan niya, baka ganun. So, guys, no, again, eliminate the negative, accentuate the positive. I-eliminate mo sa buhay mo yung third party, yung ex-person, and tell yourself na ikaw ang mahal ng person mo, ikaw ang pipiliin niya, whatever happens. Okay? If you really want to save the relationship, and if you really want to, have a lifetime relationship with your person. Alright? So, yun yung medyo nagiging pabigat sa inyo. Guys, it's a third party energy na umiepal si ex. Ex na nga no? Anyway, so, comment down below, guys, if naka-resonate kayo dyan. So, if in case naka-resonate kayo dito, guys, pwede nyo pakinggan yung mga subliminals natin na pampawala ng third party, pampawala ng balakid, para ikaw yung piliin, at saka pampaloyal. So, yung apat na yon, pinaka-the best combo kapag may mga third party sa paligid na umaaligid-aligid. So, libre lang yun sa YouTube, guys. Pwede nyo pakinggan. Makakatulong sa inyo. Okay? So, tingnan natin yung love message or love advice for you, Libra. Heart-to-heart conversation. Ito talaga, kailangan nyo talaga mag-usap nitong person mo para masettle nyo. And pag sinabi niya, dapat magtiwala ka sa kanya. So, let's say, for example, sinabi ng person mo na ayaw niya. Kasi yung iba sa inyo, feeling ko ayaw talaga ng person nyo dun sa ex-person nila. Okay? Yung parang si ex-person lang yung nagpipilit ng sarili niya dun sa SP nyo. So, pag sinabi ng person nyo yun, paniwalaan nyo. And dapat matuto ka magtiwala dun sa person nyo, and i-focus nyo lahat ng energy nyo between you and your person para ma-eliminate yung third person. Kasi pag hindi nyo binibigyan ng energy yung third person, mawawala siya sa picture naturally. Okay? And just tell yourself na my person wants me and only me. Ako lang mahal niya, ako lang gusto niya, loyal siya sa akin, ako yung pipiliin niya over and over again. Okay? So, ganun lang kasimple. Wala na masyadong eklavu. Ganun lang yung affirmations or statements na kailangan nyo sabihin, especially if you're dealing with a third party. Okay? Ganun lang kasimple, as in, just tell that to yourself over and over again, and then one day, mapapansin nyo, bigla na lang maglalaho yung third party. Alright? So, yeah, magkaroon kayo ng honest heart-to-heart conversation ng person mo, and settle things once and for all. Alright? So, comment down below, guys, if naka-resonate kayo dyan sa mga messages for you, Libra. Ito yung ating 2024 kapalaran. Kung hindi nyo pa nang papanood, panoorin nyo na. Super nice, super ganda. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, mga kapiksi. And see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.